At para sa ating mga balita, Pangulong Donald Trump lalong pinahirapan ang Ukraine at all-out war laban sa US, ikinasana ng China. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Paano nga ba makakalaban ang isang tao kung ang kanyang kanang kamay ay nakatali at nakapiring naman ang kanyang mga mata? Iyan ang kalagayan ngayon ng bansang Ukraine sa gera nito kontra Russia, matapos ipatupad ng Estados Unidos ang dalawang hagupit na ipinataw nito sa Ukraine. Una, pinigil ng US ang pagpapadala ng armas sa Ukraine na nagresulta sa mabilis na pagkaubos ng kanilang supply ng bala at missile. Pangalawa ay itinigil din ng US ang pagbibigay ng mga intelligence information na ginagamit ng Ukraine para tiyakin ang epektibong depensa at pag-atake sa Russia. Donald Trump has ordered a pause in intelligence sharing with Ukraine as part of his suspension of military assistance to Kyiv. It's a move that could seriously affect Ukraine's ability to target Russian forces and defend itself. Magkasunod na ipinatupad ni Pangulong Donald Trump ang mga desisyong ito, kung kailan pa naman pinaigting ng Russia ang kanilang opensiba sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Unti-unti nang nagbabago ngayon ang mga kaganapan sa gitna ng labanan. Ang mga sundalong Ukrainian ay lumalaban habang nakapiring ang kanilang mga mata. Dahil sa pagkawala ng intelligence ng US, hindi na matiyak ngayon ng Ukraine ang eksaktong lokasyon ng kanilang mga target. Dahilan kung bakit nagiging mas mahirap gamitin ang kanilang mga high-precision weapons tulad ng HIMARS at ATACMS missiles. Kung dati ay epektibong tinatarget ng Ukraine ang mga mahalagang pasilidad ng Russia tulad ng mga imbakan ng bala, command centers at airfields sa Crimea at Donetsk, ngayon dahil sa pagkawala ng suporta mula sa US surveillance at satellite data, tila bulag na nakikipaglaban ang Ukraine sa digmaan habang pinipilit na gumamit ng mga missiles nang walang kasigurahan kung tatama ang mga ito sa target. Sinabi ni National Security Advisor Mike Waltz at CIA Director John Ratcliffe nitong Miyerkules ng umaga na pansamantalang inihinto ang pagbibigay ng intelligence sa Ukraine, bagaman hindi pa malinaw kung hanggang saan ang magiging saklaw ng limitasyong ito. Ayon sa mga nasabing opisyal, sinusuri pa nila ang sitwasyon at maaaring pansamantala lamang daw ang paghinto ng intelligence. Depende yan sa magiging aksyon ng Ukraine. Kung makikita ng Administrasyong Trump na ang Ukraine ay desidido na pumasok sa negosasyon upang tapusin ang digmaan, maaaring muling ipagpatuloy ang pagbabahagi ng impormasyon. Samantala, patuloy naman na pinapalakas ng Russia ang kanilang pag-atake sa Ukraine gamit ang kanilang mga hypersonic missiles at mas advanced na surveillance technology. Dahilan kung bakit lumalamang ngayon ang Russia habang nahihirapan naman ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo. Sinusubukan ng mga bansang Europeo na tulungan ang Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng air defense system, pero hindi ito sapat upang ganap na pigilan ang malawakang pag-atake ng Russia, lalo na ang paggamit nito ng mga long-range missiles. Ayon sa ulat, ginagamit ng US ang kanilang suporta sa Ukraine bilang bargaining chip sa mas malawakang diplomatic negotiations. Dahil dito, higit na nahihirapan na ang Ukraine habang patuloy na nakikinabang ang Russia sa mga nangyayaring sitwasyon. Sa ibang balita, all-out war laban sa US, ikinasana ng China. Beijing seems furious. In fact, its messaging is absolutely clear. It is ready for any kind of war with the United States. Mabilis na kinakalawang ngayon ang relasyon ng Estados Unidos at ng bansang China, kung saan nagdeklara na ang China ng kanilang kahandaan na pumasok sa gera laban sa Amerika.
Ang banta ng China ay refleksyon lamang ng kanilang galit matapos ikasa ni Pangulong Donald Trump ang mataas na taripa laban sa mga produktong galing sa China. Kasabay ng nasabing banta ng China, nagdesisyon ngayon ang Communist Party na dagdagan ang budget ng sandatahang lakas. Kahapon ay pinangunahan ni Chinese President Xi Jinping ang pinakahuling sesyon ng National People's Congress sa China, isang pagpupulong na nagpapakita ng pagkakaisa at lakas ng buong bansa upang labanan ang gulong inihasik ni Pangulong Donald Trump sa kanyang mga kaalyado at strategic partners. Dahil dito, naniniwala ngayon ang mga eksperto na pumapasok na nga ang mundo sa isang mapanganib na panahon. Kahapon ay inanunsyo na ng Beijing ang 7.2% na increase ng kanilang defense budget matapos itaas ni Trump ang taripa sa lahat ng mga produktong galing sa China. If war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we're ready to fight till the end. Ang nabanggit na pahayag ay inulit din ng Chinese Embassy sa Washington. Agad namang sinagot ng Washington ang banta ng China, kung saan sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na handa ang Estados Unidos sa gerang ito. Well, we're prepared. Those who long for peace must prepare for war. Matatandaan na sa kanyang talumpati sa harap ng mga mambabatas ng Amerika, inakusahan ni Pangulong Donald Trump ang mga bansang China, Mexico, Canada, Brazil, India at ang European Union ng pang-aabuso sa Amerika dahil umano sa hindi patas na pakikipagkalakalan dito. Sa kabuuan, ang European Union, China, Brazil, India, ang Mexico at ang Canada, kung kilala nyo yang mga bansang yan. At ang iba pang napakaraming bansa na nagpataw ng napakalaking taripa kaysa sa sinisingil natin sa kanila. Hindi patas, sinisingil tayo ng India ng taripa sa kotse ng higit pa sa 100%. Ang taripa ng China sa ating mga produkto ay doble ng sinisingil natin sa kanila. At ang taripa ng South Korea ay 4 na beses na mas mataas. Isipin nyo naman yun, 4 na beses na mas malaki. Dahil dito, dinoble din ni Donald Trump ang taripa sa mga produkto ng China mula 10% patungong 20% at nagbanta pa na simula April 2, ipapatupad na ng US ang isang reciprocal tariff policy kung saan papatawan ng buwis ang mga produkto ng ibang bansa depende sa kung magkano ang sinisingil ng mga ito sa mga produkto ng US. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever. Ayon pa sa ulat, ang mataas na taripa ay dinisenyo upang puwersahin ang mga trading partners ng US na sumunod sa mga kahilingan ng administrasyon. Ang mga kwento gaya ng Jeff's tariff ang nagpapaalala sa atin na ang mga taripa ay hindi lamang nagsisilbing proteksyon sa mga hanap buhay sa Amerika. Pinoprotektahan din ito ang kaluluwa ng ating bansa. Ang mga taripa ay makakatulong upang muling payamanin at gawing dakila muli ang Amerika. Nangyayar na yan ngayon, at agad na mangyayari yan. Marahil ay may konting abala, pero okay lang yun. Hindi magtatagal yan. Naniniwala si Donald Trump na ang taripa ay makakatulong upang maging mayaman at magiting na bansa muli ang Amerika. Pero bakit tila kabaligtaran yata ang nangyari? Kahapon, bumagsak ang Wall Street market kung saan ang S&P 500 ay bumaba sa pinakamababang antas nito mula nang magsimula ang kampanya noong 2024. Ayon sa ulat, maraming mga negosyante ang nangangamba ngayon na posibleng magsimula ang isang matinding trade war na maaaring magdulot naman ng malawakang epekto sa ekonomiya. Maraming kumpanya sa US ang nahihirapan na dahil sa mataas na inflation at problema sa supply chain. Pero tila mas pinapalala pa ito ngayon ng mga taripa na lalong nagpapataas ng gastusin at nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Babala ng mga eksperto, ang kasalukuyang kaguluhan sa merkado ay simula pa lamang daw ng mas malalaking problema sa hinaharap. Maraming mga kumpanya ang naguguluhan kung paano sila makaka-adjust
at posible umano na magresulta sa recession kung patuloy ang kaguluhan sa pagdaigdigang merkado. Idinidiin ng mga eksperto na walang malinaw na panalo sa trade war na ito. Lahat ng bansa ay siguradong mawawalan. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.